Ininspeksyon ng Energy Department ang ilang gasolinahan sa Taguig. Ito'y para matiyak kung sumusunod ang mga ito sa standard ng pagbebenta ng petrolyo. Lalo tinuturing din itong pangunahing pangangailangan. May detalye sa JM Pineda. Motorsiklo ang ginagamit ni Jamie para ihatid at sunduin ang kanyang partner sa trabaho. Kaya mahalaga para sa kanya ang bawat litro at kalidad ng gasolina. Para po maganda po yung takbo tsaka hindi masira yung makina. Pinabayaran naman namin ng tama, dapat tama rin yung nilalagay na dami. Kung ano man yung dami ng gasolina na pinili namin, dapat ganun din lalagay nila. Nakasalalay naman ang trabaho ni Christina sa kanyang kotse. Madalas kasi siyang bumabiyahe ng malalayo para sa work. Hiling din niya ang magandang quality ng petrolyo. For me, it's important kasi lalo na I drive almost every day. And if hindi maganda yung quality, of course, it affects our environment and of course our vehicles as well. Of course, very important. Regardless naman if our company is reimbursing our gasoline, syempre mini-maintain nila yung operational expenses for us. If sumobra or kulang, of course, we will not be able to work and deliver yung kailangan namin for the company. Nag-inspect ang Department of Energy sa ilang mga gasoline stations sa Taguig City. Ito'y para matiyak na sumusunod ang mga ito sa Philippine National Standard. Regular inspection ng bureau namin is to check na compliant ang mga gas stations sa lahat na standards, tsaka hindi nadadaya yung mga consumers natin kung tama ba yung measurement nila, kung tama ba yung quality niya. Pagmumultahin naman ang mga gasolinahan na hindi papasa o babagsak sa mga pagsuri ng DOE. 10,000 per dispensing pump. Of course, sa unang violation, pag nasundan ho ng another dispensing pump na ganun pa rin, may violation pa rin, automatic meron na ho tayong dagdag na revocation ng kanilang compliance certificate plus endorsement sa LGU para i-revoke din ang kanilang business permit. Doon sa product quality, mas malaki ho. 200,000 ang violation per dispensing sample, no? So pag nakuha ang gasolina, nakuha ang diesel, nakuha ang kerosene, kung tatlo yun, 200,000. Itinuturing ng Energy Department na basic commodity ang gasolina, kaya dapat daw bantayan ang kalidad nito. Sa susunod na linggo naman, posible ang oil price rollback base sa monitoring ng DOE sa nakalipas na 2 araw ng trading. Well, kung titingnan yung dalawang trading days, movement ng price, ang estimate po namin to date, doon sa 2 araw na yon ay ay nagre-resulta ng rollback. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.